August 3, 2026, Lunes. Hindi pa man nakakalabas ang Bagyong Luis. May panibagong bagyong binabantayan ang pag-asa sa labas ng PAR. Kaya extra ingat po mga kaarangkada. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa 630 at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Patay sa political vlogger na si Mina Alicia, sumuko na. Mahigit 600 pamilya na apektuhan ng Bagyong Luis ayon sa NDRRMC. Isa pang bagyo, binabantayan sa labas ng PAR. House prosecutors tinalakay ang discrepancies sa 125 million peso confidential funds sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Task force na binuo ng Department of Energy para pababain ang presyo ng kuryente, umarangkada na. Rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo, ipatutupad bukas. At naantalang DC Open Final sa pagitan ni Pinoy Tennis Pride Alex Ayala at World No. 3 Jessica Pegula, ipagpapatuloy ngayong Martes. Sumuko na sa Philippine National Police ang umano'y middleman sa pagpatay sa political vlogger na si Alicia Lipata o mas kilala online bilang Mima Alicia. Ang mismong mastermind, hinahanap pa ng mga otoridad. Yan ang umaarangkadang balita ni JM Pineda. Friday, hawak na ng Philippine National Police ang isa pang sospek sa pagpatay sa vlogger na si Alicia Lipata o mas kilala bilang Mima Alicia matapos sumuko ang sinasabing middleman o taga-contact sa gunman na bumaril sa biktima. Sa inisyal na investigasyon, umaabot sa higit 200,000 piso ang bayad para patayin ng vlogger dahil umano sa milyon-milyon na utang nito. Based doon sa investigation po namin at operational research, siya ang nagkumokontak ito kay Manolito, no? Kay siya yung nagbibigay ng nakikipag-communicate ng information at nagpadala ng pera, nakikipag-transact. 3 na ang hawak ng PNP na sospek sa kaso, kabilang na dyan ang mismong bumaril kay Lipata at ang driver nito. Tinutugis pa hanggang sa ngayon ng pulisya ang 3 pang sospek kasama ang itinuturong mastermind sa pagpaslang sa vlogger. Naisampa naman na ang kaso sa mga sospek kaya itinuturing na rin ng PNP na case solve ang pagpatay sa political vlogger. We're able to unmask and or name six culprits and or 6 personalities fully accounted from mastermind going to the gunman. And out of these 6, 5 were named and the 3 were arrested and or in custody. And we're able to establish the motive and we're able to present it already to the proper court, that is in Caloocan Prosecution Office on inquest proceeding. So this case is a solved one. Inalis na rin ng PNP ang posibilidad na may kinalaman rin sa pagpatay sa kanya ang political stand nito. Gayunpaman, patuloy pang iniimbestiga ng pagpaslang hanggat hindi pa umano nahuhuli ang mastermind. Nauna namang sinabi ng PNP na personal ang naging ugat sa pagbaril kay Lipata dahil sa 8 milyon na utang nito sa isa sa mga sospek. Matatandaan na madaling araw noong July 17 ang tambangan ng vlogger at ang kasintahan nito ng riding in tandem sa tapat mismo ng kanilang bahay sa Caloocan City. Ako, si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Sa pulsa CCTV ang pangahablot ng isang lalaki sa cellphone ng isang babae sa Talisay City, Cebu. Yan ang umarangkadang balita ni Clark Pasuit.
Sa CCTV footage na ito nitong Sabado ng hapon, makikita ang isang lalaking sakay ng kulay puting motorsiklo. Bigla siyang tumigil na tila ba may hinihintay. Maya-maya pa, umikot siya at umalis. Ngunit makalipas ang ilang sandali ay bumalik ulit. Nagkataon namang lumabas ang isang babaeng bitbit ang kanyang cellphone. Nang makatsyempo, biglang hinablot ang cellphone ng lalaking nakasakay sa motorsiklo sabay mabilis na tumakas. Nangyari ang insidente sa barangay Poblacion, Talisay City, Cebu. Sa ngayon, blanco pa ang mga otoridad sa pagkakakilanlan ng suspect. Nananawagan naman ang mga polis na ipagbigay alam sa kanilang tanggapan ang anumang impormasyong makapagtuturo sa suspect. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. Patay ang isang pastor sa pananambang sa barangay Rizal, San Francisco, Agusan del Sur. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Igonia. Pauwi na sa kanyang tahanan ang pastor na si Balvino Andaya ng Tambangan ang minamaneho niyang sasakyan ng di pa nakikilalang armadong lalaki sa barangay Rizal, San Francisco, Agusan del Sur hapon nitong Biyernes. Kinikilala ring tribal leader sa lugar ang 60 taong gulang na biktima. Base sa investigasyon, binabaybay ng biktima at 2 kasama niya ang daan pauwi. Nang harangin sila sa highway ng mga armadong lalaki, saka pinagbabaril ang sasakyan. Bumangga pa ang sasakyan sa isang bahay sa gilid ng kalsada. Agad nasawi si Andaya at sugatan naman ang isa sa kanyang kasama. Na-recover sa crime scene ang mga basyo ng bala ng kalibre 45 na ginamit ng mga suspect. Nagsasagawa na ng investigasyon ang mga otoridad upang matukoy ang motibo sa pagpaslang at kung sino ang mga nasa likod nito. Continue sa atong pag-imbestigar dito sa maong area o labi na dito sa iyang gigikanan para kuang ginato masubay kung kinsa gyud ang naay sa laod sa maong panghitabo. Mo na nga mong gisusi para ma-plaster ginato ang motibo sa maong panghitabo kay daghan tag anggulo nga gi considered no dili lang isa. Ayon pa sa pulisya, may tinitingnan silang 3 persons of interest. Kung hindi mareresolba sa loob ng 1 linggo ang kaso, bubuo na ang PNP ng Special Investigation Task Group Andaya. Ako si Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Natagpuang patay sa Catbalogan, Samar ang 2 taong gulang na batang babae na ilang araw nang nawawala. Yan ang umaarangkadang balita ni Jay Baryon. July 24 nang may ulat na nawawala ang 2 taong gulang na batang babae sa Catbalogan, Samar. Huling nakita ang bata na naglalaro sa labas ng kanilang bahay. Matapos ang 9 na araw na paghahanap, nakita na ang bata kahapon ng hapon. Pero sa kasamaang palad, patay na siya nang matagpuan sa matalahib na bahagi ng bukid sa Barangay Lobo. Inimbestigan na ng mga pulis ang sanhi ng kanyang pagkamatay at kung may foul play ba ito, lalo na't sa bukid na recover ang kanyang bangkay. Di pa makakatag sir, di pa siya makakatag sir, under investigation pa sir, di pa siya makakatag sir dito sa Butchit, ito pa kasi sa area naman kuhan. Ako si Jay Baryon ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Patay ang 2 magkaangka sa motorsiklo matapos mahagip ng nagkarambolang motor sa drag race kaninang madaling araw sa Davao Bukidnon Road, Katalunan, Pequeño, Davao City. Kinilala ang mga nasawi na sina Lovely Kim Cadayona at Angel Isidro. Sa investigasyon ng pulis, nagsasagawa noon ng illegal drag race ang grupo ng 19 na taong gulang na si Sheran Balindez na kinabibilangan ng 4 na motorsiklo. Nang mapadaan ang motor sa ng mga biktima, nahagip sila ni Balindez. Iniimbestigahan na ng mga otoridad kung sino ang mga organizer sa illegal na racing para masampahan ng kaso. Bumaba ng 36% ang insidente ng focus crime sa bansa noong buwan ng Hulyo ayon sa Philippine National Police. Ang focus crimes ay mga mabibigat na krimen na kinabibilangan ng murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft at carnapping. Sa ulat ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., kumpara noong Hunyo, bumaba ng 36.12% ang focus crimes, katumbas sa mahigit 3,000 kaso. Nagtala ng pinakamalaking pagbaba ang rape na sinundan ng motor vehicle carnapping at motorcycle theft.
Ayon kay Nartates, epekto ito ng pagtutulungan ng PNP at mga lokal na komunidad at partner agencies para masugpo ang krimen, mapatatag ang police visibility at public safety. Sa Leyte, natagpuan ang isang bagong silang na sanggol na iniwan sa isang maliit na kubo doon. Nagbabalik si Jay Barion. Inaalam ngayon ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga magulang ng bagong silang na sanggol na inabandona sa isang maliit na kubo sa gilid ng kalsada sa barangay Hugpa, Burawin, Leyte. Una rito, isang motorista ang nakapansin sa sanggol na nag-iisa sa kubo kaya't nilapitan niya ito. Agad niyang ipinagbigay alam ang insidente sa barangay at pulis. Dinala naman sa Rural Health Center ang sanggol para isailalim sa medical evaluation. Nabatid sa pagsusuri na hindi pa natatanggal ang umbilical cord ng sanggol. Ang status ng bata ay ninadi pa hospital. Tapos nagkakandak pa kami in follow-up investigation relative to an possible identity and parents ito mga nearby barangays bangin man la makakuang kita kung may da mga agportikan kay rami na barangay. Posible namang maharap sa kasong abandonment of minor in relation to Article 7610 ang mga magulang ng bata. Ako si Jay Barion ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Kinumpirma ng palasyo na handa ang Office of the Solicitor General na ipaglaban ang naipasang aumento sa sahod sa NCR sa kabila niya ng pag-issue ng temporary restraining order ng Pasig RTC. Yan ang umaarangkadang balita ni Lestor Aler. Handa ang pamahalaan na ipaglaban ang dagdag sahod sa mga manggagawa sa National Capital Region sa kabila ng pag-issue ng temporary restraining order ng Pasig RTC Branch 152 para pansamantalang isuspinde ang pagpapatupad ng aumento sa sahod. Iyan ang kinumpirma ni Presidential Communication Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Sa press briefing, sinabi ni Castro na kasalukuyan nagbabalangkas na ng dokumento bilang pagtutol sa inisyong TRO ng Pasig RTC. Handa rin aniya ang Office of the Solicitor General na ipaglaban ang naunsyaming dagdag sahod. Sa ngayon po ay meron na pong ginagawa po na dokumento at pagtutol. Although of course, ginagalang natin ang lahat ng korte, pero ang pamahalaan, ang administrasyon ay meron naman din pong karapatan na ihayag kung ano ang nararapat para sa ating mga kababayan at sa ating mga manggagawa. Ayon pa kay Castro na imbes sa korte ihain ng petisyon ay idinaan sana ang paghahain nito sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Lumalabas po kasi na ang dapat na naging remedyo ng sino man na sanang may concern dito ay nagsampa ng apila sa sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board, no, ipa-file ito ng apila at hindi sana sa korte. Nang matanong ang Palace Press Officer kung agad na mai-implement ang dagdag sahod matapos ang August 13, hindi ko po kayang mag-speculate kung ano ang mga susunod na mangyayari at ayoko rin pangunahan din po ang korte pati po ang Office of the Solicitor General. Samantala, siniguro naman ng palasyo na tuloy-tuloy ang pagtatrabaho ng pamahalaan para matugunan ang pangangailangan ng mga Pilipino pagdating sa sweldo. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Nasa humigit kumulang 6,400 pamilya ang naapektuhan ng Bagyong Luis, partikular sa Bicol Region, Zamboanga Peninsula at Bangsamoro Autonomous Region. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, 7 lugar sa Zamboanga Peninsula at BARM ang lubog pa rin sa baha. Suspendido naman ang sea travel sa 9 na daungan sa buong rehiyon ng Calabarzon at Bicol kung saan nasa mahigit 400 pasahero ang stranded. Patuloy pang inaalam ng NDRRMC ang bilang ng evacuees at lawak ng pinsala sa mga ari-arian. Posibleng maglandfall ang Bagyong Luis sa Cagayan ni Isabela mamayang gabi o bukas ng madaling araw ayon sa Pag-asa. Bukod riyan, isang bagyo pa na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayan ngayon.
Kumuha pa tayo ng update sa lagay ng panahon mula kay Justine Ignacio. Justine? Ninya, mas bumilis pa ang pag-usad ng Bagyong Luis kung saan hindi inaalis ng Pag-asa ang posibilidad na mag-landfall ang bagyo ngayong hapon o mamayang gabi sa pagitan ng Cagayan at Isabela. Sa huling update ng Pag-asa, alas 5 nitong hapon, huling namataan ng bagyo sa baybayin ng Maconacon, Isabela, taglay ang lakas ng hangin na 45 kilometers per hour na may pagbugsong 60 kilometers per hour. Sa pulong balitaan kanina, inihayag ni Pag-asa Deputy Administration for Research and Development, Dr. Marcelino Villafuerte, ang bilang ng mga bagyong dumaan na sa bansa matapos ang kalahating taon. Nagpalabas tayo ng Tropical Cyclone Bulletin number 9. Ito po ay sa kadahilanan nga po na meron tayong sama ng panahon. Ito po ay si Tropical Depression Luis, ang ating pang-12 bagyo sa taong ito at una para sa buwan ng Agosto. Nakataas naman ngayon sa wind signal number 1 ang central at eastern portion ng Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, eastern at southern portion ng Apayao, eastern portions ng Kalinga, Mountain Province, Ifugao, at northern portion ng Aurora. Ayon sa Pag-asa, inaasahan namang mahihina ang Bagyong Luis pagsapit ng Miyerkules, August 5 at magiging low pressure area na lamang ito. Samantala, isa pang bagyo ang binabantayan ngayon ng Pag-asa sa labas ng bansa na may international name na Typhoon Dolphin. Ayon sa ahensya, maaari itong pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw, ngunit mababaan lang ang tsansa na maglandfall ito sa bansa. Ayon pa sa Pag-asa, wala naman din itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa, pero posible nitong mapalakas ang habagat kapag nalusaw na ang Bagyong Luis. Ninya, dito naman sa Metro Manila, ayon sa Pag-asa, inaasahan ng malalakas na pag-ulan ngayong araw hanggang bukas ng hapon dahil nga yan sa Bagyong Luis. Pagsapit naman ng bukas ng hapon onwards, mararanasan pa rin ang mga pag-ulan dahil na lamang sa habagat. Pinapayuhan naman ng publiko na mag-ingat at laging maging updated sa Pag-asa kaugnay sa lagay ng panahon. Balik sa iyo, Ninya. Maraming salamat, Justine Ignacio. 4 sa bawat 10 Pilipino naniniwalang bribery ang pinakamabigat na kaso sa impeachment complaint laban kay VP Sara ayon sa survey. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Sa pagtayo ni COA State Auditor Roderick Wamil, lumabas ang mga discrepancy sa paggastos ng Office of the Vice President ng nasa 125 million pesos na confidential funds nito. Yan ang umaarangkadang balita ni Angela Babad live. Angela. Ninya, hindi nga sumusunod sa ilang alituntunin ng Joint Circular 2015-01 ang Office of the Vice President pagdating sa pagdedisburse o paglalabas ng confidential funds. Sa pagtayo nga ni Roderick Wamil, former State Auditor ng Intelligence and Confidential Funds Audit Office, lumabas na sa mga unang isinumiting dokumento ng OVP sa COA ay hindi nito inilista ang eksaktong confidential activities na pinaggamitan ng confidential funds. At bagamat ang cash advance na 125 million pesos ay para sa fourth quarter o huling 3 buwan ng 2022, lumalabas na mula December 21 hanggang December 31 o sa loob lamang ng 11 araw ay nagastos ito ng OVP. Dahil dito, 2 audit observation memorandum ang inisyu ng COA. Sa pangalawang AOM noong October 3, 2023, isinaad nito na walang isinumite ang OVP na documentary evidence of payment o ebidensya gaya ng official receipts at sales invoice. Lumalabas din na gumastos ang OVP
OVP ng 40 million pesos sa medical and food aid na hindi naman kasama sa pinahihintulutan ng Joint Circular 2015-01. Pati na rin ang 10 million pesos na payment of incentives for traveling. Lumabag din ayon sa COA ang OVP sa pag-i-issue ng nasa 10 million pesos na payment of reward. Ito kasi yung pambayad sa mga informant o sa mga nagbibigay ng tip. Pero ani Wamil, walang pruwebang naging kapakipakinabang o may kinahinatnan ng impormasyon mula sa mga ito. Tanging ang 845 acknowledgement receipts lamang ang nakarating sa COA na kapag pinagsama-sama ay sobra pa ng 150,000 pesos sa orihinal na 125 million lamang na cash advance ng OVP. Sa acknowledgement receipts na ito, lumabas ang mga pangalan ni Mary Grace Piatos na nakatanggap umano ng 70,000 pesos na posibleng sa pamamagitan ng gamot. Si Renan Piatos na nakatanggap ng 110,000 pesos noong December 2023, isang taon matapos ang disbursement ng cash advance noong December 2022. Lumabas din ang iba pang pangalan gaya ni Janice Revilla, Patty Ting at Andy Lim. Ninya, bukas nga ay magpapatuloy pa rin ang pagtayo ni Roderick Wamil sa witness stand at para nga magpatuloy yung direct examination ng prosecution. Ninya? Okay, Angela, ano yung narinig ko? Andy Lim at ano yung isang pangalan? Patty Ting, no? Ito yung ilan sa mga pangalan na lumabas nga niya doon sa acknowledgement receipts na tinali ni Wamil doon nga sa mga nakatanggap ng iba. Yung iba dito, payment of reward or payment for information, no, niya? Okay, pero itong mga pangalan na ito, katulad ni Mary Grace Piatos, ay sinabi ba ng PSA na walang ganong nag-e-exist na tao o hindi pa natin nakuha yung side ng PSA dito? Ninya, tama, no? Nandun pa lang tayo sa parte ng Commission on Audit at ayon kay Wamil ay hindi na kasi saklaw ng kanilang trabaho yung pag-verify doon sa mismong pagkakakilanlan ng mga pangalan na ito or yung mismong katauhan ng mga nakalagay doon sa acknowledgement receipts. Ang kanilang task lamang ay i-verify kung saan napunta yung 125 million pesos na inilabas nga ng OVP. Ninya? Okay, and last question, Angela. You said marami silang nakitang butas, no, yung COA or discrepancy doon sa mga transaksyon, ano? Siguro kung susumatotalin mo yan, ano yung pinakamalaking discrepancy na nai-reveal kanina, Angela? Ninya, siguro no, kung susumahin na yung lahat ng discrepancy, isa sa pinaka, kumbaga, kataas-taas talaga ng kilay ay yung kawalan ng official receipts at kumbaga invoices ng mga pinurchase, no, na mga kagamitan dahil bukod doon sa mga binayaran na informant or binigyan ng reward, meron ding mga tables and chairs, computers at desktops na mga binili ng Office of the Vice President pero walang patunay kung ito ba ay para doon sa confidential operation or kung anong gamit nito, and at the same time wala yung official na resibo at tanging acknowledgement receipts lamang. Kung inyong nakita kanina, no, yung acknowledgement receipts, ito ay mga pangalan lamang at date, wala yung kumbaga yung tabulation ng mga presyo mismo ng mga items at yung mga ibinayad mismo doon nga sa mga tumulong doon sa confidential operations ng OVP. Ninya? Okay, last na talaga. Kailan yung cross-examination ng defense kay Wamil o tapos na ba siya? May iba ng witness na ipapatawag bukas? Ninya, magpapatuloy yung pagtayo ni Wamil bukas, no, dahil hindi natin kanina kasi yung 845 receipts ang sabi ni Attorney Lorna Kapunan, ito ay para lamang doon sa isang testigo, no. Hindi natin sigurado dahil kung titingnan natin yung buong detalye or yung mga dokumento kanina, ito ay patunay pa lamang doon sa isa sa apat na 125 million na inilabas ng Office of the Vice President. Kumbaga isang quarter pa lamang ito, hindi pa ito yung kabuuan noong sinasabing 125 para sa OVP at hiwalay pa yung DepEd na kasunod naman na ilalabas, no. At pagdating doon sa pagtayo ni Wamil, marahil bukas at sana matapos na siya bukas, makaraan na siya doon sa cross-examination ng depensa at pati na rin sa redirect and recross. Pero pagkatapos niya, may susunod ulit na state auditor mula sa COA na si May Campo, no, Maylene Ocampo na bukas or sa mga susunod na araw din tatayo sa witness stand. Ninya? Maraming salamat, Angela Babad. At yun nga, partner, no? Doon sa report nga ni Angela, ang nakita namin, mga lumutang pa ng mga ibang names, no? Oo nga. Ayun ko lang narinig yung Andy Lim.
Tsaka kala ko Napaka-clever. patatim eh. Hindi, patiting. Baka nagugutom ka lang kaya patatim ang rinig mo, pero patiting kasi nga daw. katunog, Oo, patiting, magkatunog kasi. patatim. Oo, tsaka yung nga, Patiting, di ko na. Oo, yung mga mag-isip, may andilim, pero yun nga. Pero bukod dun nga, marami nga yung mga resibo na hindi nga nag-issue ang... Tsaka invoice lang. Oo. Walang official receipts. Oo, di Hindi ba? ba dapat required yun kahit saan naman, di ba? pero partner, kahit no? maliit-liit na business. Oo, kailangan. tsaka kung sa atin nga lang eh. Dito, Di ba, kahit kailangan sa, may OR ka? kailangan may OR ka, pa magre-reimburse ka, kailangan all accounted for yan. Hindi so- pwedeng wala doon. Hindi nga pwedeng sulat mo lang eh. Kailangan resibo talaga ang ipapakita mo. Kailangan i-explain nila yan Oo. or ilabas yung official receipt. Tsaka naka-itemize saan ginamit, di ba? Oo, kaya nga Kung ano na- yun. So yun pa, saan ginamit yun? Oo, bukas makikita natin kung anong kahinat nga na ipagpapatuloy nga na itong impeachment trial. Samantala, 4 sa bawat 10 Pilipino o 43% ang nagsabing bribery ang pinakamabigat na kasong nakasaad sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sinundan ito ng maling paggamit ng confidential funds sa 28%, 10% ang nagsabing hindi maipaliwanag na yaman at 8% naman ang nagsabing hindi nila alam ang pinakamabigat na alegasyon. Sinabi ng Okta na mas binibigyang bigat ng mga Pilipino ang ilang impeachment charges kaysa sa iba. Isinagawa ang survey noong July 4 hanggang 11, 2026 sa 1,200 respondents sa pamamagitan ng face-to-face interviews. Iginiit ng House prosecutors na lumilitaw sa testimonya ng COA auditor ang mga umano'y discrepancy sa paggamit ng 125 million pesos confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022. At live mula sa Senado, may umarangkadang balita si Mari Ocampo. Mari. Ninyang mahalagang yugtong araw sa impeachment trial ayon sa House Prosecution itong testimonya ni COA State Auditor Roderick Wamil na siya ngang nagsusuri sa paggamit nga ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Private Prosecutor Attorney J. Tolosa, layunin ng prosecution na ipakita ang mga nakita umanong discrepancy sa liquidation ng 125 million pesos confidential funds para sa huling quarter ng 2022. Sinabi ni Tolosa na batay sa mga dokumentong isinumite mismo ng OVP, lumilitaw na ang pondo ay nagamit sa loob lamang ng huling 11 araw ng December 2022. Dahilan para maglabas noon ang COA ng Audit Observation Memorandum at humingi ng revised accomplishment report mula sa OVP. Kasi nga, kailangan tuntunin yan at ang merong responsibilidad na ipaliwanag kung paano ginamit yung pera na yan at pakita na ginamit yan dun sa tamang purposes. No? Dagdag ng prosecution, mahalaga rin ang mga certification na pirmado mismo ni VP Sara dahil siya ang certifying officer sa liquidation ng confidential funds. Ayon naman kay House Trial Spokesperson Rene Co, mahalagang busisiin ang lahat ng audit findings para matiyak kung tama ba ang paggasta ng pondo ng bayan at kung ano ang epekto nito sa pananatili ng Vice Presidente sa pwesto. Pero ang gusto naman natin, magtuloy-tuloy yung proseso para po matatakan na natin ano po ba yung katotohanan. Sa pagsalang ni Wamil kanina sa witness stand, hindi idinetalye ang anumang confidential activity na pinaggamitan ng confidential funds. Lumalabas na maraming irregularities ang naging paggamit sa confidential funds base sa pagsisiyasat ng Commission on Audit. Kung titingnan natin, yung pag-encash nito na unusual, na madali ang in-encash, madali ang talagang ginastos din ito. Ilan sa mga naipakita sa direct examination ng witness ang acknowledgement receipts kung saan nakapirma sina Mary Grace Piatos, Nova Santos, Renan Piatos at iba pa na kaugnay pa rin sa 612.5 million pesos confidential funds ng BICE. Ang pinakikita pa lang muna dito yung findings ng COA. Kung paano niya sinabi, kung bakit siya nag-rekomenda ng audit observation memo. Dito, lumalabas, meron pa nga doon kay Mary Grace Piatos, hindi malaman yung purchase of reward, may nakalagay medicine. So, hindi malaman kung ang pinambayad ay medicine.
Sinabi rin ng prosecution na bagamat hindi nila maaaring pilitin si VP Sara na dumalo sa impeachment trial, nananatili ang panawagan nilang personal siyang humarap para sagutin ang mga aligasyon. Ninya, 31 trial dates yung inilaan para nga dito sa confidential funds, and out of 4 na mga articles of impeachment, ito yung article na may pinakamahabang araw na pinaglaanan ng trial dates para nga matalakay. Kaya aminado nga yung prosecution kanina as per Congressman Shua na maaring magbawas sila ng mga testigo gaya ng ginawa nila noong nakaraang article para nga mapaiksi itong ang pagtalakay dito sa confidential funds, at kung pareho rin naman daw yung kanilang makikitang resulta sa pagbabawas nila ng testigo doon sa mga makikilala natin sa mga susunod na araw, mukha nga raw na ganun pa rin ang kanilang gawin. Kaya nga pagdating doon sa kapalaran nga kung makikilala ba natin si Mary Grace Piatos, wala pang katiyakan kung mangyayari nga ito. At target nga raw nila na tapusin itong pagtalakay sa confidential funds ngayong buwan din ng Agosto. Ninya? Maraming salamat, Mari Ocampo. Iniimbestigahan na ng Office of the Ombudsman sina Senator Loren Legarda at Batangas Representative Leandro Leviste. Kaugnay ito ng umano'y 10 billion pesos plunder at graft complaints na may kinalaman sa hindi umano pagtupad ng kumpanya ni Leviste sa mga obligasyon nito sa ilalim ng franchise para sa solar power. Kaugnay niyan, makakausap natin si former Buhay Party List Representative at dating Manila Mayor Lito Atienza. Magandang gabi po, Kong and former Mayor Atienza. Welcome sa Arangkada Balita. Opo, magandang gabi sa inyo lahat. Okay, Mayor Atienza, so isa po kayo sa mga tumutol dito sa solar para sa bayan na proyekto ni Leandro Leviste. Ano po sa tingin nyo ang pangunahing dahilan kung bakit kayo tumutol? Ano po ba yung mga red flags na nakita ninyo? Unang-una, ang nakita ko po sa kanilang proposal, yung original, ang kanilang capitalization ay 1 million pesos. Kaya sabi ko rin sa Batang Leviste, paano mo ma-solarize ang buong Pilipinas kung ang puhunan mo ay 1 million lang? Kaya right from the beginning, naka-red flag sa akin yan. Sabi ko, malinaw na scam ito. Gagamit ito ng puwersa para ma-aprobahan yung prangkisa. Pero hindi niya gagawin yung kanyang commitment sapagkat hindi niya magagawa eh. Opo. Yun ang aking sa pantaha. Yun naman ang napatunayan, talagang ginawa niya. Hindi naman siya nag-solarize. Pero yung kanyang prangkisa na aprobahan. Subalit, dahil alam kong duda ako sa kanyang kakayahan, pagkawat binago niya ang kanyang papel, sabi niya 1 bilyon ang kanyang puhunan, kulang pa rin yun. Dahil nagtatanong ako sa mga miyembro ng industriya ng solar power, yung mga provider na, mga negosyante na, sabi nila, palinaw na scam yan. Kaya tama yung ginagawa mo, Congressman. In fact, they were very happy with that, what I was doing. So tinuloy ko yung aking fiscalization on the floor of Congress. Dumating kami sa puntong pagbobotohan na pinasok ko na lang yung provision. Dahil nga sa suspensa ko na ito ibebenta lang. Sabi ko, pagka ito ibinenta, mawawala ng visa. Automatically, yung prangkisa binigay natin, inaprobahan naman ng Kongreso. Kaya Section 18 of the franchise is very clear. Pag binenta yung prangkisa, wala ng visa yun. Automatically. Paano yung mga nagsibili? By problema nila yun. Problema ng may-ari ng solar para sa Pilipinas at problema ng bumili. Nabasa naman niyo yung batas. Malinaw naman yung provision. Kung kayo nagbakasakali, talo kayo. Kaya lahat ng bumili, after the approval of the franchise, whether foreign, I understand meron mga ibang foreigners, bumili rin. Lugi sila sapagkat wala ng visa yung prangkisang yun as far as Congress, as far as the law is concerned.
Okay. So, at meron po kayong nabanggit na personal na tama po ba nag-lobby sa inyo si Senator Loren Legarda? Maaari niyo po bang i-detalye ito at yung may balita na nag-coffee kayo at merong 10 million na ino-offer daw sa inyo para aprubahan ang solar project ng kanyang anak? Ako ang sasabihin ko yung nangyari, walang dagdag, walang kabawasan. Inanyayahan ako na isang common friend namin, si dating gobernador ng Antique, na si Sally Perez. Magkapiraw kami ni Senadora. Dahil kaibigan ko si Sally, kaibigan ko din naman si Senadora Leviste, Legarda. Pumayag ako. Kami nagkape sa Manila Polo Club. Hindi ako miyembro doon. Pero siya ang miyembro doon. At siya naganyaya sa akin. In the course of our having coffee, sabi niya, tulungan mo naman yung anak ko. Matalino yan, genius yan. Sabi ko, gusto kong tumulong kung makakatulong ako. Pero hindi ho pwede talaga dahil yung kanyang application, 1 million pesos ang kanyang puhunan, ay hindi po mangyayari yan. I will really object to it. Sabi niya, hindi, nabago na namin. 1 billion na ngayon. Hindi pa rin kasya yun. Sabi ko, I've talked to the solar power businessmen and they laugh at it. Pag inaprubahan niyo yan, kayo mga may kasalanan. Ako naman ang inaasikaso ko lang yung kapakanan ng ating bayan that I will never agree na malulugi ang Pilipinas, malulugi ang Pilipino. Kaya patuloy ako nag-fiscalize. Noong sinabi ni Senador sa akin, Lito, Mayor, chairwoman ako ng APRO committee sa Senado. I have control of funds in the Senate. I can help you with any of your projects. If you want today, I can order the release of 10 million. Doon ako na-insulto, sabi ko. Kung yan ang pag-uusapan natin, I have better things to do, Madam Senator. Tumayo ako. Nagambala yung nag-areglo ng meeting namin, si Governor Perez. Sabi niya, sinabi ko na sa'yo, Loren, kung gagawin yan, kung aalukin si Congressman Atienza dahil galit yan sa corruption. Yun lang. Walang dagdag, walang kulang. Yun ang nabagitan sa akin. And I continued to fiscalize until I succeeded. Napun ako na aproba ng Kongreso. Opo. So, naisingit ko yung provision. Pag ito ibinenta, automatically wala nang visa itong prangkisang ito. Pumayag naman yung mga nag-sponsor. Primarily, si Congressman Arthur Yap. Siya ang main sponsor ng measure. Pumayag. Kaya napasok yung provision na yon. So now, ano status? Wala nang visa yung prangkisang yan dahil binenta nila eh. Opo. Sabi, galing ito sa bibig ni Congressman Levisde. Daw ang ginamit ng kampanya niya. Yung yaman ng kanyang foundation, 60 billion daw ang ginastos niya. Saan niya kinuha yung perang yun? Bahala na ang batas mag-usga niyan. Bahala na ang ombudsman, umusig. Ako naman, ay sinasabi ko lamang yung aking bahagi doon sa mga nangyaring yun. That from the beginning, I doubted Opo. Alright, Mayor. capacity. Yes, okay, alright. Mayor, panghuling talong na lang po. Bakit ngayon nyo lang naisipan or napagdesisyon ng ilabas ng buo itong bribery allegation na ito at maging key witness sa ombudsman? Nailabas ko na yan noong paulit-ulit na nga yan sa Facebook ko eh. Okay. Pero wala namang gumagalaw. Walang pumapansin. Hindi naman ako taga-usig eh. Ako naman ay isang karaniwan lingkod bayan. Pero pinag-iingatan ko ang aking pangalan all these 50 years that I've been in government. 50 years. Lahat ng posisyon, halos, ay naibigay na sa akin ng kapalaran ng Panginoon Diyos. Ako'y naging mayor, record-breaking, 3-termer, vice mayor. Okay. Ako'y naging member of parliament.
naging congressman for 9 years, naging Secretary of Environment and Natural Resources, naging General Manager ng Housing. Marami po akong hinawakan, pero pinag-ingatan ko po talaga. Opo. Ibigay sa bayan, sa tao, ang karapat-dapat. Opo. Alright. Ako, maraming salamat po, former Buhay Party List Representative and former Manila Mayor Lito Atienza. Maraming salamat din at binabati ko si Ombudsman Remulla sapagkat gumalaw siya. Tungkulin niya yan eh. Opo. Yan ang hinihintay ko. Sabi ko, mukha namang meron ding mahuhusay sa gobyerno. Sapagkat on his own, hindi ako nag-file ng complaint kay Leviste. Kaya huwag niya akong tignan. Si Ombudsman on its own ang umuusig sa kanila. Pero sasabihin ko totoo, kung tatanungin ako ng investigador. Opo. Alright. Maraming salamat, Mayor Atienza. Maraming. Naglabas ng sabi ng NBI kina Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at dating Congressman Jacinto Jing Paras. Kaugnay ito ng investigasyon ng umunoy planong paninira na lumitaw sa isang human trafficking operation. Ayon kay NBI Director Melvin Matipag, wala pang natutukoy na paglabag na ginawa sina Leviste at Paras at bahagi lamang ito ng due process ang pagpapatawag sa kanila upang makapagpaliwanag. Sinabi rin ni Matibag na si Executive Secretary Ralph Recto ang sentro ng mga alegasyong iniimbestigahan at binubuo pa ng NBI ang timeline ng mga pangyayari. Iginit naman ni Leviste na gawa-gawa lamang ang mga paratang laban sa kanya at tinawag itong gawang rekto. Nag-ugat ang investigasyon sa isang entrapment operation sa isang 5-star hotel sa Maynila kung saan naaresto ang isang umano'y talent manager na sangkot sa human trafficking. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Denied sa Sandigan Bayan ang hiling ng Office of the Ombudsman na alisin bilang akusado si dating Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan sa graft case ni Senator Jinggoy Estrada tungkol sa umano'y anomalya sa mga flood control project. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo. Ibinasura ng Sandigan Bayan 2nd Division ang mosyon ng Office of the Ombudsman para alisin bilang akusado si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa kasong graft laban kay Senador Jinggoy Estrada. Sa 12 pahinang resolusyon noong August 3, sinabi ng Anti-Graft Court na walang sapat na batayan ang hiling ng Ombudsman. Ayon sa Sandigan Bayan, nakabatay ang kasong isinampa sa alegasyong nagsabuatan sina Estrada at Bonoan sa umano'y pagtanggap ng kickback mula sa mga flood control project. Pero kung aalisin si Bonoan bilang akusado, magbabago umano ang teorya ng kaso mula sa pananagutang nakabatay sa conspiracy tungo sa pagpapanagot lamang kay Estrada. Ipinaalala rin ng Sandigan Bayan na sa ilalim ng Rules of Court, hindi maaaring payagan ang pagbabago sa information matapos makapag-file ng plea ang akusado kung makapipinsala ito sa kanyang karapatan. Gayunman, nilinaw ng korte na ang pagtanggi sa mosyon ay hindi nangangahulugang hindi na maaaring maging state witness si Bonoan. Ayon sa resolusyon, maaari pa rin hilingin ng prosecution ang discharge ni Bonoan bilang state witness sa tamang yugto ng trial. Noong Mayo, sinampahan ng Office of the Ombudsman sina Estrada, Bonoan at ilang opisyal ng DPWH-NCR ng mga kasong plunder at graft dahil sa umano'y kickback scheme sa mga flood control project. Ayon sa Ombudsman, umabot sa mahigit 573 million pesos ang umano'y illegal na payout na naihatid kay Estrada. Bago ang arraignment ni Bonoan noong Hulyo 1, hiniling ng Ombudsman na alisin siya bilang akusado para makuha ang kanyang kooperasyon at testimonya laban sa iba pang mga nasasakdal. Ngunit tumutol dito ang kampo ni Estrada dahilan para dinggin ng Sandigan Bayan ng magkabilang panig bago ilabas ang naging resolusyon. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Pag-usapan natin ang balitang iyan kasama ang public interest lawyer na si Attorney Antonio Bucoy. Magandang gabi po, Attorney Bucoy, at welcome back po sa Arangkada Balita.
Magandang gabi sa iyo, Jack at Ninya, at salamat po sa inyong muling paanyaya ngayong gabi. Yes, Attorney, maiksing interview lang naman po, pero natatandaan ko nung huling dating panayam ko sa inyo, isa kayo sa mga parang nag-question na balak ng gawing state witness itong si former Secretary Manuel Bonoan. Ito, lumabas na ngayong balita na tinanggahin ito ng Sandigan Bayan. Nagulat po ba kayo? Hindi na ako nagugulat, lalo't higit. Yun ang kanilang pamamaraan para gamitin siyang state witness, ay maling pamamaraan. Ang ginamit nila ay yung shortcut na tinatawag o maikling daan sa pamamagitan ng Rule 110 o yung pag-amyenda ng sakdal sa pamamagitan ng pagtanggal kay dating kalihim Bonoan bilang akusado. Ang nararapat ho kasi, kaya ang tingin ko kaya ginamit nila itong Rule 110 dahil mas madali ho ito Mas malawig ho yung binibigay ng Rule 110 sa prosecution upang magtanggal ng akusado. Mas mahirap po yung tamang daan na Rule 119 ng Rules of Court o yung discharge o pagtanggal ng akusado bilang state witness. Bakit po ito nabanggit? Yun ang sa Rule 119 na tamang pamamaraan ay lubhang mahigpit po yung pamantayan. Unang-una, dapat ay may ganap na pangangailangan sa kanyang testimonya. Pangalawa, dapat ay kawalan ng ebidensya, kundi itong minumungkahi nilang testimonya. Pangatlo, na ito ay kayang mapatunayan o makorroborate sa mga material na puntos at dapat hindi siya ang pinaka may sala. Paano ko nasabi na mahirapan sila dito? Na-deny na ho yung kanilang madaling pamamaraan, Rule 110, yung Rule 119 mas mahirap. Unang-una, yung corroboration. Sino magko-corroborate sa kanya? Kung meron talagang testigo, hindi na kinakailangan si Bonoan. Dapat yung ibang testigo, and then paano may magko-corroborate? Meron ngang kawalan ng ebidensya laban kay dating speaker Pangalawa, at mas mahalaga, hindi ho siya ang tila pinakawalang sala. Siya ang pinaka may sala na lumalabas sapagkat siya yung arkitekto ng budget ng Public Works, siya nasa puno, siya ang nasa gitna, siya yung namahala ng pondo, at siya rin yung nagpalabas ng pera. So siya yung pinaka may sala. Ngayon, with the denial ng kanilang pag-amyenda, mas hindi ho siya uubra under Rule 119. Opo, kumbaga follow-up na tanong at huling tanong lang po sa attorney. Paano ito makaka-apekto ngayong kung matatandaan rin natin na plano rin siyang gawing state witness laban kay late Representative Martin Romualdez, so hindi na rin ito matutuloy? Mahihirapan ho lalo, lubos na walang katuturan itong gagawin sa kanya, yung minumungkahi ng ombudsman. Sapagkat kung inyong gugunitain, laban kay Senador Jinggoy, may mga inilahad na silang ebidensya mulat sa pool. May mga nagturo na ibang testigo. Samantalang dito ho kay dating Speaker Martin, kaya nila minumungkahi ngayon na gamiting state witness si dating kalihim na Bonoan dahil nga sa kawalan ng ebidensya mula nung unat sa pool. Kaya sila nagkukumahog ngayon. Kaya desperado, gagamitin nilang testigo, yung pinaka may sala. So, gaya nabanggit ko, wala ho kahit na ano pa akong nakikitang ebidensya, kundi itong minumungkahi nila ngayon na testimonya, na minumungkahing testimonya ni dating Sekretaryo Bonoan. Okay, nako, attorney, actually marami pa sana akong itatanong sa iyo, pero sige, baka sana available pa kayo sa mga susunod na araw. Again, maraming salamat, Attorney Bukoy, magandang gabi po at mag-ingat po kayo. Maraming salamat din sa inyo at magandang gabi. Matapos ang halos isang dekada ay balik sinimalaya ang aktor na si Luis Alandi para sa Kakasayawan. Ang latest chika at update kay Luis Alandi sa Joy Hot Exclusives now na! Taong 2016, huling gumawa at bumida sa Cinemalaya movie na Kusina with Julian Santos si Luis Alandi. Agad nating inalam kung ano ang nakapagpa-oo para tanggapin ang proyektong Kakasayawan after 10 years. Yung isang nakapagpasabi sa akin ng yes, nung binigay sa akin yung buong script, tapos pagkabasa ko, nakita ko kung gaano kalalim yung storya nung... Matagal na ring artista si Luis. Ano naman ang say niya na pabata na ng pabata ang mga filmmakers sa industriya ngayon na nakakatrabaho niya at tunay naman talagang mahuhusay ang mga ito. Nakakatuwa kasi mas
in-depth, mas malalim minsan yung mga shots sa mga kwento na gusto nilang sabihin. At hindi sila yung parang nagmamadali. Alam nila kung paano pagandahin ang isang eksena at ini-explain nila na maayos. Sa pagpili naman ng mga roles at projects na tatanggapin, ano ang mga requirements niya bilang aktor? Mostly requirements ko lang bago minsan na tanggapin ng isang project. Gusto ko muna talaga mabasa yung buong story. Yung story, yung talaga may gusto ko nagbabasa ng script, mapapelikula man o teleserye. Inibitahan ko po kayo mga kapamilya, mga kaarangkada na suportahan nyo ang Cinemalaya 2026 at ang pelikula namin Kakasayawan. At yun muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako po ang resident kaarangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito nyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives. Sinuspinde ang Mubadala DC Open Women's Final sa pagitan ni Filipino tennis ace Alex Ayala at top seed Jessica Pegula dahil sa thunderstorms. Unang nagwagi si world number 3 Pegula sa opening set sa score na 6-4. Nakahabol naman si Ayala sa second set sa score na 1-2. Ngunit napilitan ang mga opisyal na suspindihin ang laro nang magsimulang bumuhos ang ulan. Nagdesisyon ang komite na tuluyang suspindihin ang finals matapos ang 5.5 oras. Magpapatuloy ang kaabang-abang na laro mamayang hating gabi, Manila time. Ito ang magiging kauna-unahang WTA Tour level singles title ni Ayala sakaling magwagi siya laban kay Pegula. Uy, good luck kay Alex Ayala. Nabitin tayo dun eh. Oo nga, magpupuyat tayo. Oo nga eh. Okay. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Minya Corpus. At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.